2:11, sabi, sumangguni ka nga, di ba? Nasagot naman na lahat ni Brad Elin. Huwag niyo po mga kapatid na pagtiwalaan kung mo sinasabi, tinatawag, ginagamit nila yan eh. Ginagamit nila yan, iglesia ika ng Diyos, ang pangalan, iglesia ng Diyos eh. Kayo lumabas, rebelde kayo. Ha? Hindi ko mo kami hindi nakasama diyan sa pinagsasama-samahan nyo, rebelde kami. Baka nalilimutan niyo yung tinuro ni kapatid na Eli. Merong mga tagalabas, tagaloob. Pero merong mga tagaloob, pero tagalabas. Kaya tinanggal eh. At ang sabi, nasagot naman na lahat ni Brad Elin. Hindi. Sabi ni Brad Elin, marami pang dapat itanong. Marami pang dapat ito. Marami ditong talata sa Exodo 18:15. Di ba? Sumangguni rin si Moses sa Diyos. Pero siya, ayaw niya pasangguniin yung ano. Sabi nga, sabi nga doon sa, ano ba yun? Hagay, ano ba yun? Hagay 1:2 ba yun? Hindi ko, ano talata nito? Sabi, 2 at 11, Hagay 12 po. 2 at 11. 2:11, sabi, sumangguni ka nga eh, di ba? Opo. Yung sabi doon, kapatid na po, sir. Hagay po. Hagay. Di ba? Madalas gamitin yan eh. Tatanggalin na rin yan. Sorry, Sa ano po, sa ikalawang sa hanggang isang guni, David sa Panginoon, kanyang sinabi, ay ito, yung kanina to eh. Yung ano, yung ito namang sumunod, yung Exodo 18:15. Ito Hagay po, brad. Hagay, sabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mga tanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan na magsasabi. Patuloy po. 12. Na magsasabi. Kung ang isang tao ay madala kaniyang kandungan na banal na karne, at maliit yung ano, hindi ko gaano mabasa, at nagsayang kaniyang laylayan ng tinapay, ulam, alak, o langis o anumang pagkain, magiging banal pa, baga. At ang mga saserdote ay nagsisagot at nangagsabi, hindi. Ibig sabihin, kapag ito, ano to kailangan makapagtanong. Katulad no, meron tayo mga tanong, paano natin, di ba? Paano natin malalaman kung bawal na pala yung consultation? Di ba, kapatid na Johnny, ano masasabi mo doon? Opo, tama yung sinabi nyo. Kasi, pagpalagay mo na may mga marami nang naitanong, hindi pwedeng sabihin lahat eh. Marami pang hindi. Alam mo Brad, ang kapal-kapal ng Biblia, anong panahon pa lang tayo? Wala pa tayo baka sa panahon ng kapaghatian. Bagaman tayo nakikita na natin yung mga palatandaan na sinasabi ng Panginoon. Pero wala pa tayo talaga sa panahon ng kapighatian. Hindi tayo doon at malamang baka hindi na natin abutin yun. Kaya sana, kumbaga, kung sino man ang abot ng mga pananampalataya natin, sa gabayan sana sila ng Diyos. Pero hindi ganoon eh. Hindi ganoon eh. Ang dami pa pong mga sagot, ang kapal ng Biblia. Kung yung sa Biblia, marami ka pang matutuklasan. Ganoon rin po sa sagot sa tanong. Marami pang tanong na hindi nasasagot para sabihin mo. At kung halimbawa po, sige, given, pagbigyan natin, sige, nauulit daw ang tanong. Ano, nananawa ka na ba? Kung yung isang kapatid pinanghihinaan, kumbaga, ikaw na lang ang, kumbaga, parang tingin niya sa'yo, ikaw na lang yung kanyang pag-asa na magbibigay, na makapagpapalubag sa loob sa kanya. Hindi mo makakausapin, tatanungin na kung anong kanyang dinadala. Kasi yung isang consultation, kapatid na Noli, nakakapagpatibay yung sa kapatid na pinanghihinaan. Pag tinanong mo kung ano bang problema, kapatid, kailangan po natin, huwag ka mabalisa, kapatid. Meron po silang, meron naman po, kapag ang kapatid yung nagtanong at may iba, i-block mo. Ayun, yun lang. Patay tayo. Lang sabi ni Brad Elin, may nagtanong, kapatid na Eileen, meron pong kapatid, i-unfriend po. Dahil po, ay hindi diwa ng isang Kristiyano. Ang mag-unfriend. Unfriend po yun, ha? Much more ito. Sabi ngayon, block. I-block mo. Ano pa yan, Brad eh? Apakagulo ng kanilang aral ngayon kasi nagtuturo sila pag-ibig pag-ibig. Ibigin mo yung pag-ibig. Tapos yung kapatid mo na may tanong lang tungkol sa pananampalataya, hindi ka nakadiwa. I-block na yan. Pag hindi ka diwa, i-block na yan. Asan ang pag-ibig doon, kapatid? Di ba? Asan ang kapatid doon? Tapos ituturing ka ng kaaway. May ganun bang turo si Kristo? Walang ganun. Wala kang mababasang ganun. Problema kasi doon, pag-ibig sa bibig. Pag-ibig sinasabi pero walang gawa. Ibig sabihin, wala pa rin. Diba? Ang gulo ng pag-ibig na sinasabi nila, Brad. Ang
kaaway ka na. Umalis ka lang dun sa aral nila na itinuturo ngayon, kaaway ka na. Yan ba yung pag-ibig? Eh, sabi, ibigin mo ang iyong kaaway eh. Ayun pala, yung kapatid mo, hindi mo maiibig dahil nasa nakakakita ng hindi maganda. Ang sabi nga, di kayo, kung kayo, di kayo na mangaral, ay hindi ganon. Palagi, yun lang yung mga sagot ng mga depensa ng ano, yung mga depensa ng mga walang maisagot. Di kayo mangaral, kayo pala ang totoo. Ay, Kaya di nga. nga pa. Ibig sabihin, oh, sige, mananatili kayo. Ang tanong, siya ba ang totoo? O sabi, di kung kayo totoo, di kayo na. Ay, mga ganyan, depensa ng ano yan, defense mechanism lang niya yan. Dahil alam niya na yung mga kapatid, kaya niyang paikutin, kaya niyang i-brainwash. Oo. At Kung sino yung marami, Brad, kung sino yung mauuto niya, nakakaawa lang yung mga kapatid kasi nang himagod na sila eh, parang tapagod na sila ko. Pero hindi ganun dapat mga kapatid, hindi ganun ang setup ng pag-iisip eh. dalawa pa lang itong dahilan kung bakit ka umalis dyan. Opo. Marami Opo. pa. Sipin mo, meron pa siyang, Opo. At ito Brad, isi-share ko lang. Huwag niyo po mga kapatid na pagtiwalaan kung mo sinasabi, tinatawag, ginagamit nila yan eh. Ginagamit nila yan, Iglesia Ika ng Diyos, ang pangalan, Iglesia ng Diyos eh. Kayo, lumabas, rebelde kayo. Ha? Hindi ko mo kami hindi nakasama diyan sa pinagsasama-samahan nyo, rebelde kami. Baka nalilimutan niyo yung tinuro ni kapatid na Eli. Merong mga tagalabas na tagaloob. Pero merong mga tagaloob, pero tagalabas. At hindi mo pwede panghawakan yan, yung salta na yan Iglesia ng Diyos. O, tignan nyo ha. Pakilagay nga sa screen kapatid na proverb yung Jeremias 7 at 15. yun ang nakakalungkot. Yung mga kapatid, imbis na ano nila, nagbubulag-bulagan sila eh. Opo. Anong sabi nga, di ba, meron din sa Biblia, kapag ang bulag, umaki sa kapwa bulag, ay parehas sila mahulog. Bulag na nga itong namumuno ngayon, bulag na sa aral, di pa na itinuturo, dinadaan na lang sa ano, sa mga kung ano mga project. Eto mga kapatid, diba, sunod-sunuran na rin. Yan. Opo. Eto, 14 po, simulan natin sa 14, kapatid na proverb. Pasensya na po. Ayan, ang sabi dito, sa Jeremias 7:14, kaya't gagawin ko sa bahay na tinatawag sa aking pangalan. Saan po tinatawag yung bahay? Sa aking pangalan. Sabi pa yun. Na inyong tinitiwalaan at sadya kong ibinigay ko sa inyong mga magulang. Ang gaya ng aking ginawa sa Silo. 15. At akin kayong itatakwil sa aking paningin. Gaya ng pagtatakwil ko sa lahat ng inyong mga kapatid sa buong binhi ng Ephraim. Ano pong gagawin sa bahay na tinatawag sa kanyang pangalan? Itatakwil. Alam niyo po mga kapatid, pagka ang katotohanan wala na at nahiwalay sa bibig, itinatakwil ng Diyos yan kahit tinatawag pa. Ibalik mo sa 14 kapatid na proverb para makita nila. Ayan o. Kaya't gagawin ko sa bahay ang nagsasalta po ito Panginoon. Ang sabi, kaya't gagawin ko sa bahay ko na tinatawag sa aking pangalan. Aking itatakwil sa aking panginingin. O ngayon, nagpapatuloy kami. Nagpapatuloy kami. Nagpapatuloy ba talaga kayo? Nagpapatuloy ba kayo? Tinakwil na nga kayo. Ang liwaliwanag dito. O ngayon, ginagamit nyo yung pangalan ng iglesia. Ano sabi niyo sa isang talata? Ginagamit ng iyong kaaway ang iyong pangalan. Dilalabas, kaaway ka na. Bakit? Wala na yung katotohanan sa iyo Nahiway na sa bibig mo. Itinakwil na, sabi ng Diyos. Aking itatakwil sa aking paningin. Hindi pa pwedeng sabihin mo kaya hindi mo pwedeng gamitin sa akin yung iglesia na Katulad wala. Katulad Kaya nga sabi sa sandali lang po Brad, para. Kaya nga sinasabi doon sa Mateo 24 at 24 naman. Palagay mo kapatid na proset. Kaya nga kapatid na Johnny, i-challenge natin yung mga KNP na lang, hindi ba pwedeng sila sa consultation? Katulad sa consultation sila. Sagutin nila tayo. Tama ba yung ngayon? Yun lang, simple lang. Tama ba yung ginagawa ngayon? O yung ginagawa ni Brad A? Opo. Diba? Yung mga KNP na lang. Yung mga kalukuhan ni Popoy. Diba? Yung kalokohan na lang ni Popoy, yung anuhin natin.
Oo. Tingnan natin kung ano isasagot. Sagot nga, alam mo, magagaling yung mga yan sumagot eh. Tataka nga ako, bakit ngayon walang sumasagot eh. Opo, ano, nakakalungkot nga dyan, kapatid Noli, kasi kung tutusin, mga naaralan sila eh, mga nakasama pa sila ni Brad Eli. Pero lahat ng sinasabi ng kapatid na Eli, hindi niyo po ba napapansin mga kapatid na nandyan, lahat ng sinasabi ni Brad Eli, kung nanonood po kayo sa mga YouTube videos na lang, eh tumatama na rin po yung sinasabi ni Brad Eli dyan sa samahan na yan, sa dating samahan na yan, sa dati namin sinasamahan. Bakit? Ang aral ni Brad Eli, debate, pero sa kanya wala na, di tumatama na sa kanya. Di po ba? Maliwanag, yung ayuno, tinuro yan, itinawid ng kapatid ni Eli, binago rin niya. At na nakakalungkot doon, karamihan ng binabago niya, salta pa ng Panginoon. Yun ang nakakatakot doon mga kapatid, kaya matakot sana kayo dyan. Ako po, mag-isip-isip kayo sa sarili ninyo. Kasi wag niyong tingnan yung sarili niyo na bilang sa marami. Dahil ba sinabi ng Diyos, aking pararamihin sila? Tama po yun, sabi ng Diyos, aking pararamihin sila, di sila mga ngunti. Pero Pero, nangangalit sila. sandali lang po Brad, ano pagtutuloy ko, baka mawala po. Pero, ang sabi doon, aking para, sino po ang nagsabing paparami? Diyos po. Hindi po tao. Pagka ang tao lang ang magpaparami at nagpupumilit, ngayon pa lang nagpaparami na. Eh hindi po sa Diyos. Kahit umabot ka pa sa ibang bansa, tandaan niyo po, nung panahon ni Noe, 8 kaluluwa lang ang naligtas. Ang dami. Kaya hindi po ang Diyos tumitingin sa bilang. Pag sinabi ng Diyos, hindi po. Napakahaba pa ng panahon. Malay nyo, sa panahon natin, hindi pa lang ngayon yung pagpaparami, sa susunod na panahon pa. Ang tinitignan po ng Diyos, kung sino po yung nananatili sa katotohanan. Kaya, halimbawa, sinabi ng Diyos, aalisin sa inyong kaharian. Aalisin sa inyong kaharian at ililipat at ibibigay sa isang bansa nagkakabunga. Eh, yun po ba sinabing aalisin sa inyong kaharian? Eh, sinabi niya ba, aalisin sa inyo, babaguhin ko pangalan? Hindi po eh. Yung pangalan niya na tinanggal sa inyo, ibibigay yun, ililipat lang. Kung wala na kayo sa katotohanan, wala sa katotohanan. Kung yung Israel, iniwan ng Diyos eh. Kayo pa kaya? Kung wala na kayo sa katotohanan, iiwan yan. Yan ang maliwanag na talata dyan.